Ang sabi ng iba, hindi raw patas ang buhay sa mundo. May ilan na lumalaban ng patas ngunit sa huli, sila pa ang nagiging argabyado. Paano kung ikaw ang mapunta sa isang sitwasyon na sa kabila ng tunay na pagmamahal na iyong binibigay ay pagtataksil at pananakit pa ang iyong nakukuha? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa naging laban ko sa mga aswang, kundi tungkol din po ito sa naging mapait kong karanasan sa aking buhay pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Kati, bakit gising ka pa? Saka bakit bis na bis ka, tambang mo yata? May pupuntahan ka ba? Malamang, mag-aayos ba ako ng ganito kung wala akong pupuntahan? Alam mo, Andrew, minsan wag ka na magtanong sa akin, lalo na kung alam mo ang sagot. Nagbumukha ka lang tanga eh. Tignan mo nga tong lipstick ko kung okay na. Parang may konting lagpas yata. May lipstick ka rin yata sa ngipin mo. Baka isipin na makakakita sa'yo uminom ka ng dugo at mapagkamalang ka pang aswang. Ang hirap naman maging babae. Kailangan pa talaga mag-makeup para lang gumanda. Ay, sige na, kailangan ko nang umalis. Huwag mo na akong hintayin at matulog ka na lang. Teka, sandali lang. Saan ka ba talaga pupunta? Di mo naman sinagot yung tanong ko kanina eh. Makikipaglamay ako sa kabilang barangay. May patay doon, nakakilala ko kaya hindi ako pwedeng mawala sa huling gabi ng lamay niya. O ano, nasagot ko na ang tanong mo. Baka pwede mo na akong paalisin. Pero Kati, hindi ka ba natatakot na lumabas ng ganitong oras? Laganap ang kwento rito sa lugar natin na meron daw silang nakikitang mga aswang. Paano kung totoo yun? Paano kung mabiktima ka ng mga aswang? Ang mabuti pa siguro samahan na lang kita. Teka lang, hintayin mo ako, magbibihis lang ako. Wag na! Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng bodyguard na hindi naman ako kayang ipagtanggol. Janitor ka lang, Andrew. At ang kaya mo lang gawin ay magwalis, maglampaso at magpunas ng maruruming bagay. Saka, wag ka nga naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Hindi totoo ang aswang. Imahinasyon lang sila. Kwentong matatanda lang. Kati, wala namang masama kung maniniwala tayo sa mga aswang eh. Mas mabuti nga na mag-ingat tayo kaysa magsisi tayo sa uli. Babae ka pa naman. Saka kilala kita. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Naalala mo ba nung nag-away kayo ni Aling Sonia? Kasi nagsunog ka ng mga tuyong dahon tapos may sinampay pala si Aling Sonia. Hindi ba nagpang-abot kayo at nagsabunutan kayo? Kung di pa ako dumating, malamang nakalbo ka na. Hala, oo nga no. Visit na Sonia na yun. Hindi pa pala ako nakakaganti sa babaeng mukhang balyena na yun. Humanda siya sa akin isang araw. Gaganti ako sa kanya sa oras na hindi siya handa at sisiguraduhin ko na sa susunod ay siya na ang matatalo ko. Kaya nga isama mo na ako sa pupuntahan mo para merong magprotekta sa'yo kung sakali. Di lang kasi aswang ang pwede mong makasalubong dyan sa labas, kundi pwede ring adik o kaya holdapper. Mas malala kung scammer pa. Oo nga no. Diyos ko, nakakatakot na talaga ang mundo ngayon. Ang dami ng masasamang tao. Di, pumapayag ka lang samahan kita. Hindi pa rin. Kaya ko sabihin sa sarili ko, Andrew. Matulog ka na lang dito at bukas may trabaho ka pa. Sige na. Nasasayang na ang oras ko sa'yo eh. Imbis na nandun na ako sa pupuntahan ko nandito pa rin ako. Kahit ihatid na lang kita tapos aalis kagad ako. Sabihin mo na lang kung anong oras kitang susunduin. Gusto ko kasi na masigurong ligtas kay. Ano ba palagi mo sa akin? Elementary student na kailangang ihatid at sunduin? Huwag kang OA, Andrew.
Sige na, alis na ako. At wag mo akong susundan ha, kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko nang umalis na ang ka-live-in partner ko na si Cathy. 5 taon na po kaming nagsasama sa iisang bahay na nakatayo sa maliit na barangay sa Capiz. Pero hindi pa kami kasal dahil nag-iipon pa ako ng pera para sa espesyal na araw na yon. Gusto ko po kasi na maging memorable para sa aming dalawa ni Cathy ang kasal namin at ayoko na tipirin yon. Ilang buwan ko na ring napansin na para bang nanlalamig na si Cathy sa akin. Hindi na siya malambing at parang nawalan na po siya ng gana sa akin. Pakiramdam ko nga ay kasama ko lang siya sa bahay at hindi ko na siya karelasyon, kaya meron akong hinala na meron siyang ibang lalaki. Sa kabila ng pagbabawal ni Cathy na sundan ko siya, ay sinundan ko pa rin siya, Sir Blair. Medyo malayo na siya at kitang-kita ko na sumakay siya sa isang kotse na kulay puti. Mabilis na umandar palayo ang kotse, kaya hindi ko na yon nahabol. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ay napansin ko ang pulang marka sa leeg ni Cathy at hindi ko napigilang mag-usisa. Cathy, ano yan? Ayan o, yung pantal na pula sa leeg mo. Ha? Eto ba? Ano to? Nakagat ng langgam. Grabe, parang ang laking langgam naman yata ng kumagat sa'yo. Ang laki ng pantal saka parang sinipsip ng langgam na yun ang balat mo. Tama ka. Malaking langgam talaga ang kumagat sa akin. Ang dami kasing langgam sa lamay kagabi. Kagat ba talaga ng langgam yan o chikinini? At paano naman ako magkakaroon ng chikinini, Aber? Huwag mo akong simulan, Andrew ha. Ang aga-aga pa. Anong oras ka pala umuwi kagabi? Hindi ko na kasi namalayan na nakauwi ka na kasi tulog na ako eh. Hinintay pa nga kita pero hindi ko na kinaya ang antok ko eh. Madaling araw na ako nakauwi. Naaliw kasi ako sa paglalaro ng bingo sa lamay at hindi ko na namalayan ang oras. Pero huwag ka nang mag-alala kasi nakauwi naman ako ng buo at ligtas. Cathy. Oo nga pala. Sinundan kita nung umalis ka at nakita ko na sumakay ka sa isang kotse. Totoo bang sa lamay ka pumunta? Kasi kung sa kabilang barangay ka lang pumunta, hindi mo naman kailangan sumakay kasi napakalapit lang nun. May kakilala kasi ako na nakakita sa akin, kaya pinasakay niya ako. Sinong kakilala? Huwag mo nang alamin dahil di mo naman siya kilala. Sa hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo akong sundan? Bakit sinundan mo pa rin ako? Wait nga lang, iniisip mo ba na may iba akong lalaki? Na niloloko kita? Yung totoo? Oo, Cathy. Pakiramdam ko ay may iba ka ng mahal. Pambihira naman buhay to, oo. Andrew, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sa palagay mo ba ay magkakaroon pa ako ng oras para magkaroon ng kabit sa dami ng ginagawa ko rito sa bahay? Hindi ko alam. Napansin ko kasi na nitong mga nakaraang araw para bang nagbago na ang pakikitungo mo sa akin. Hindi ka na rin malambing sa akin tapos kapag ako naglalambing sa'yo sa gabi, palagi mo kong tinutulak na para bang nandidiri ka na sa akin. Hindi ko na nga matandaan yung huling beses na naglabing-labing tayo eh. Diyos ko naman, Andrew. Masyado kang paranoid. Sa katag-init ngayon, ano ka ba? At kahit sa gabi ang init-init, sa tingin mo ba gaganahan ako na sumiping sa'yo ng ganitong panahon? Saka wala rin naman silbi kung magsisiping tayo. Kasi hindi rin tayo nakakabuo dahil wala kang kakayahan na makabuo ng bata. Bumagsak ang mukha ko sa sinabi niyo ni Cathy. Para akong sinuntok sa dibdib ng napakalakas. Matagal na kasi naming sinusubukan na makabuo ng bata. Pero hindi po kami makabuo-buo. Nung nakaraang taon, nung nagkaroon ako ng pera ay nagpa-check up ako at nalaman namin ni Cathy na ako nga ang may problema. Walang gana akong pumasok sa trabaho ng araw na yon, Sir Blair. Isa po akong janitor sa pampublikong ospital sa aming lugar. Pagsapit ng break time ay nagtungo ako sa likod ng ospital
para doon kumain ng baon ko. Maya-maya ay dumating naman ang kaibigan ko na si Balong na kagaya ko ay isa ring janitor sa ospital. Nagsindi siya ng sigarilyo at agad niya yung hinit-hit. Ano ba naman yan, Balong? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag kang naninigarilyo nang malapit sa akin? Magkakasakit ako sa ginagawa mong yan eh. Sorry naman. Pamparelax ko kasi to eh. Napagalitan kasi ako ni Ma'am Erica. Hindi ko raw inayos yung paglilinis sa second floor. Ano ba kasi gusto niyang linis ang gawin ko ron? Yung makikita niya na ang sarili niya sa saig sa sobrang kintab. Pambirang yan oh. Ikaw naman, parang hindi ka pa sanay kay Ma'am Erica. Talagang masungit yun kasi matandang dalaga yun. Kahit na, hindi niya dapat pinabaling sa ibang tao lalo na sa akin ang init ng ulo niya. Tsaka hindi katwiran yung matandang dalaga. Baka naman kasi may gusto sa'yo yung tao, kaya palagi kang pinagagalitan. Di ba merong kasabihan na, the more you hate, the more you love. Aba malay mo, si Ma'am Erica na palang nakatanda na para sa'yo. Yak! Ayoko nga! Ang tanda-tanda na dun eh. Makaya ka naman. Huwag ka nang maging mapili kasi mayaman yun. Saka may sariling bahay tapos may sasakyan pa. Kahit na, mas gusto ko pa rin yung kasing edad ko lang. Pero pare ba, iba ako. May problema ka ba? Kanina ko pa kasi napapansin na wala ka sa sarili mo. Habang nagbump ka sa labas ng emergency room, nakatulala ka eh. Para bang napakalalim ng iniisip mo. Napansin mo pala yun. Paano? Si Kati kasi. Umalis kagabi. Ang paalam niya, makikipaglamay siya sa kabilang barangay. Pero nakita ko na merong sumundo sa kanya na nakakotse. Nung tanungin ko kung sino yung sumundo sa kanya, ayaw naman niyang sabihin. Di ko na raw kailangan malaman kasi hindi ko naman daw kilala. Kaya ako nga tinatanong sa kanya para makilala ko. Ay nako, ikaw kasi pare. Ayaw mong maniwala sa akin na nakita ko nga si Kati na pumasok sa isang motel. Kahit may suot siyang shades, alam kong siya talaga yun. Malas nga lang kasi di ko nakita kung sino yung kasama niya. Naisip ko nga rin yung sinabi mo sa akin nun eh. Parang gusto ko nang paniwalaan na totoo yung sinabi mo eh. Baka nga may ibang lalaki si Kati. Anong baka? Talagang meron siyang ibang lalaki pare. Alam mo Andrew, mas mabuti pang hiwalayan mo na si Kati habang hindi pa kayo kasal. Dahil mas malaki yung magiging problema mo kapag kasal na kayo tapos nakikipaglandian pa rin siya sa ibang lalaki. Aba, ang pangit tignan nung pare. Mahal na mahal ko si Kati at napakarami na naming problemang pinagdaanan, Balong. Hindi ko siya kayang isuko ng ganun-ganun lang. Saka diba, normal naman na dumadaan sa problema at pagsubok ang magkarelasyon. Pero hindi kasama sa problema o pagsubok sa isang relasyon kapag niloloko ka na o iniiputan ka na sa ulo pare. Pinili ni Kati na gawin yon. Sa kapalagay mo ba, mahal ka pa niya kung di siya kontento sa'yo? Pare, kaya bago ka pa masaktan ng sobra, hiwalayan mo na yung babaeng yon. Maniwala ka pare. May tsura ka naman. Hindi ka pa matanda. Marami ka pang makikilalang babae na mas higit kay Kati. Yung karapat dapat para sa'yo. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo pare. Saka ako nagagawin yan kapag meron na akong matibay na ebidensya. Sa ngayon kasi puro hinala pa lang ang meron ako eh. Baka kasi malitong hinala ko tapos kapag hiniwalayan ko siya, magsisisi ako sa bandang uli. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Buhay mo naman yan eh. Basta pare, paalala ko lang. Wala kang makukuwang premyo sa pagiging tanga mo. Aray ko, makatanga ka naman sa akin. Pero alam mo pare, kung sakali man na totoong may kabit si Kati, di ko rin siya masisisi. Pangarap niya kasi na magkaroon ng anak. At alam mo naman na hindi ko kayang maibigay sa kanya yun. Kung may kabit man talaga siya, malamang dahil gusto niya lang magkaroon ng anak pero sa huli, ako pa rin ang mahal niya. Sa akin pa rin siya uuwi. Anak ka talaga ng tokwa pare. Sa nakikita ko sa'yo ngayon, parang ayoko na palang magkaroon ng syota at baka maging kasintaka mo rin ako. Ang bihira ka talaga.
Wala kang katulad sa katangahan mo. Parang nung nagbagsak ng katangahan ng Diyos. Batya-batya at dramdam ang pinangsahod mo. Pabira ka, oo. Tumingin ako sa malayo at inisip ko kung kaya ko bang hiwalayan at mawala sa buhay ko si Cathy. Pero kahit iniisip ko pa lang ay alam ko na kagad na hindi ko kaya. Nang panahon kasing yon ay masyado pa akong bulag sa pagmamahal ko kay Cathy. Kaya kahit alam ko kung ano ang dapat kong gawin ay hindi ko yun ginagawa. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, ay nagulat ako nang isang kotse ang bumusina sa tabi ko. Paglingon ko sa kaliwa ay isang puting kotse ang nakita ko. Bumaba ang bintana at nalaman ko na ang kaibigan kong si Samuel ang driver nun. Oh, walang Diyos Samuel, ikaw pala. Akala ko kung sino na eh. Bago yata ang kotse mo. Iba na talaga kapag maraming negosyo. De, second hand lang to. Ano, pauwi ka na ba? Halika, hatid na kita sa inyo. Hindi ko tatanggihan yan, lalo na't bihira lang akong makasakay ng kotse. Pumuesto ko sa passenger seat at agad na pinaandar ni Samuel ang kotse. High school pa lang ay kaibigan na namin ni Balong si Samuel. Sa aming tatlo ay si Samuel lamang ang nakapagtapos sa kolehiyo dahil may kaya ang pamilya niya. Nahiwalay siya sa amin ni Balong nung lumipat ang pamilya niya sa Maynila at noong nakaraang taon ay bumalik siya sa aming lugar at nagtayo siya ng iba't ibang klase ng negosyo. Samuel, kumusta ka na pala? Parang ang tagal nating di nagkita. Kakauwi ko lang kasi mula sa Maynila. Isang buwan akong nagstay doon kasi nagtatampo na sa akin sina mama at papa eh. Hindi ko na kasi nadadalaw at naging abala ako sa mga negosyo ko. Buti ka pa pare. Mas maganda na ang buhay mo ngayon. Ako eto, sandakilang janitor lang. Di ko nga alam kung meron pang swerteng darating sa akin para kahit papano magbago naman ang buhay namin ni Cathy. Huwag mo nga nilalanglang lang ang pagiging janitor mo pare. Marangal na trabaho yan. Kaya dapat ay pagmalaki mo yan. Mas okay yan kaysa gumagawa ka ng iligal para lang magkapera. Nabanggit mo si Cathy. Kumusta na nga pala kayo? Kasal na ba kayo? Hindi pa pare. Saka mukhang matatagalan pa bago kami kasal eh. Bukod kasi sa wala pa akong ipon, meron din kaming problema ni Cathy ngayon eh. Problema? Anong problema? Baka pwede mong sabihin sa akin at baka may maitulong ako. Wag na pare. Nahiya ako eh. Sa akin ka pa talaga nahiya? High school pa lang tayo akin ka na nagsasabi ng mga problema mo. Sige na, sabihin mo na. Huwag kang mag-alala dahil kung ano man ang ikikwento mo ay hindi ko ipapaalam sa iba, sa atin lang. Ano kasi pare? Pakiramdam ko kasi pare, merong ibang lalaki si Cathy. Ang dami ko kasing napapansin sa kanyang kakaiba ngayon eh. Pero hindi naman ako sigurado pare. Kutob pa lang at wala pa akong ebidensya. Aba pare, mahirap nga yan. Pero baka naman mali ka ng hinala. Para kasing walang dahilan si Cathy para lokohin ka eh. Naibibigay mo naman sa kanya mga pangangailangan niya at napakabait mo pa. Kahit na pare, hindi talaga sapat na mabait ka lang at good provider ka para masabi mo na hindi ka lulukohin ng mga taong mahal mo. Pero sana pare, mali ako ng kutob. Sana nga pare, mali ka ng kutob. Basta, ipagdadasal ko na maging maayos ang relasyon yung dalawa. Kasi alam ko kung gaano mo kamahal si Cathy. Oo nga pala pare, maiba ako. Totoo ba yung kumakalat na kwento dito sa atin na meron daw mga aswang dito tuwing gabi? Ewan ko pare Isa pa yan sa bagay na hindi ako sigurado kasi di ko pa nakikita yung mga aswang na sinasabi nila eh. Pero may posibilidad kasing totoo. Hindi ba nung mga bata pa tayo? Merong aswang na nanggulo dito no? Natandaan mo ba yun? Oo pare, natandaan ko yun. Takot na takot pa nga tayong lumabas sa gabi kasi baka maging biktima tayo ng aswang eh. Kung hindi ako nagkakamali, si Mang Enteng ang nakapatay sa aswang na yun, di ba? Yung lalaki na may espada na mukhang galing pa sa sinaunang panahon. Tama ka, si Mang Enteng nga yun. Mahusay kasing manunugis ng aswang noon si Mang Enteng. Idol ko nga siya dati
At nangangarap pa ako noon na maging kagaya niya. Pero nung lumaki na ako at nagkaisip, napagtanto ko na hindi pala biro yung ginagawa niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Masyadong delikado ang ganun, pare. Nasa na nga pala ngayon si Mang Enteng, pare? Parang di ko siya nakikita eh. Umalis na ba siya dito? Nandito pa rin siya. Madalas nasa loob lang siya ng bahay niya. Simula kasi nung namatay yung asawa niya, parang parang nag-iba na siya. Parang nawala na siya sa sarili niya. Sabagay, kahit siguro ako, kapag nawalan ako ng mahal sa buhay baka ganun din ang mangyari sa akin, pare. Sayang, no? Kung nasa katinuan pa sana si Mang Enteng ngayon, malamang nangunguna siya sa pagtugi sa mga aswang na nandito ngayon sa lugar natin, kung totoong meron man. Kaya nga pero kaya na siguro yun ni na kapitan at ng mga tanod niya. Alam ko nagro-ronda sila tuwing gabi hanggang madaling araw para masigurado nila na ligtas tayong lahat. Makalipas ang ilang minuto ay inihinto na ni Samuel ang sasakyan sa tapat ng bahay ko. Inaya ko siya na pumasok para makita si Cathy, pero tumanggi siya dahil meron pa raw siyang pupuntahan. Bago ako bumaba sa kotse ay nagpasalamat muna ako kay Samuel. Pagkababa ko ay mabilis na umalis ang kotse at saka ko pumasok sa bahay. Sinalubong ako ni Cathy at bahagyang nakabusangot ang kanyang muka. Anong meron? At inihatid ka pa talaga ni Samuel? Nadaanan niya kasi ako kanina habang naglalakad ako pa uwi, tapos yun, pinasakay niya ako. Teka, paano mo naman nalaman na si Samuel ang nagatid sa akin? Hindi naman siya bumaba ng sasakyan niya. Ibig bang sabihin kilala mo ang kotse niya? Ha? Oo. Nakita ko kasi siya nung nakaraang araw na sumakay sa coaching yun. Kaya, alam ko na sa kanya yun. Oo nga pala. Akin ang sahod mo ngayon. Alam ko sumahod ka kaya bigay mo sa akin lahat. At bayaran na ng kuryente sa susunod na linggo. Ito. Saka bayaran mo na rin yung in-order mong makeup at pabango doon kay Donna para wala na tayong utang. Huwag kang mag-alala at babayaran ko talaga yon. Teka sandali, bakit parang kulang to? Binawasan mo ba to? Kasi, bumili ako kanina ng sapatos. Pero yung mumurahin lang. 500 lang yung sapatos na binili ko. Sira na kasi yung sapatos ko at nakakayahan ng gamitin Nakabuka na Ano ka ba naman, Andrew? Talagang inuna mo pa ang sarili mo bago magastusin natin dito sa bahay? Alam mo ba kung gaano nakalaki 500 sa atin ngayon? Diyos ko naman, kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Pasensya ka na. Pero gagamitin ko naman yung sa pagtatrabaho Sa susunod kasi, bago ka bumili ng kung ano-ano, magsabi ka muna sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ako nahihirapan na i-budget ang sinasahod mo. Ay nako, makapagluto na nga lang at nabibwisit ako sa'yo. Gusto ko sanang sabihin kay Cathy na dapat ay itigil na rin niya ang pagbili niya ng makeup at kung ano-anong pampaganda dahil malaking kabawasan yon sa aming budget. Pero dahil ayokong magalit siya, ay hindi ko na lang yon sinabi. Kinagabihan, nagising ako dahil sa pag-ingit ng pinto. Nakita ko si Cathy na dahan-dahang lumalabas ng bahay. Tatawagin ko sana siya pero naisip ko na baka makikipagkita siya sa lalaki niya at pagkakataon ko na yon para mahuli ko siya sa akto. Hinayaan ko siyang makalabas ng bahay at naghintay ako ng ilang minuto bago ko siya sinundan. Malalaki ang hakbang ni Cathy. Makalipas ang ilang sandali, ay isang nilalang ang lumabas sa talaiban na dinaanan ni Cathy at sumunod yun sa kanya. Kakaiba ang paglalakad ng nilalang na yun at hindi yun normal para sa isang tao. Binilisan ko ang paglalakad hanggang sa tumakbo na ako dahil malapit na ang nilalang kay Cathy. Cathy! Sa likod mo! Paglingon ni Cathy ay malakas siyang sumigaw nang nakita niya ang nilalang. Sinunggaban ng nilalang si Cathy at natumba siya. Andrew! Andrew, tulungan mo ako! Mas lalo kong binilisan ng pagtakbo. Hinila ko ang nilalang palayo kay Cathy at nang hilakbot ako nang mapagtanto ko na isa yung aswang.
Nakakatakot ang malahalimaw niyang anyo. Napaatras ako pero sinunggaban ako ng aswang. Mabilis kong isinangga ang braso ko kaya doon bumaon ang matutulis niyang ngipin. Mabuti na lang talaga at may mga tanod na dumating at tila natakot ang aswang. Kaya nilubayan niya ako at tumakbo yun pabalik sa talahiban. Pagbalik namin ni Cathy sa bahay ay hindi man lang niya ako inasikaso. Ako ang naglinis at naglagay ng benda sa sugat ko. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at lumabas ka ng ganitong oras? Ang init-init kasi dito sa loob. Kaya naisipan ko maglakad-lakad. Malay ko bang totoo pala yung aswang-aswang na yan? O ngayon nalaman na natin totoo nga may aswang. Siguro naman matitigil ka na sa paglabas-labas mo ng bahay ng 10 oras ng gabi. Mabuti na lang talaga at sinundan kita dahil kung hindi, nako, baka kung ano na nangyari sa'yo. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang naipagtanggol mo talaga ako. Wala kang nga nagawa nung inatake ka ng aswang eh. Tignan mo nga at hinayaan mo pang masugatan ka. Paano ka pa makapagtatrabaho niyan? Pipilitin ko magtrabaho kahit may sugat ako. Pero seryosong tanong, hindi ka man lang ba nag-alala nung inatake ako ng aswang? Wala ka na ba talagang pakialam sa akin at kahit sana sa paglinis ng sugat ko hindi mo magawa? Bakit? Baldado ka ba? Para pagsilbihan pa kita? Sa akin di mo ba nakikitang nanginginig pa ako sa sobrang takot? Sa tingin mo ba'y maaasikaso pa kita sa kalagayan kong ito? Hindi yun sa ganun, Cathy. Okay, sige. Kahit di mo na ako ilasikaso pero kahit sana tanungin mo ako kung okay lang ako, hindi mo pa rin ginawa eh. Sagutin mo nga ako ng totoo. Mahal mo pa ba ako? Ano bang kadramahan yan, Andrew? Inatake na nga tayo ng aswang, ganyan pa ang mga sinasabi mo. Ay naku, makatulog na nga lang. Kaysa mas lalo pa ako mabwisit sa kadramahan mo. Mag-audition ka bilang artista at baka mamaya may tumanggap sa'yo para mapakinabangan mo yung pagiging madrama mo. Bwisit! Mas lalo ako nasaktan sa mga sinabi sa akin ni Cathy, Sir Blair. Hindi ako naghahangad ng matinding pag-aalaga at pag-aasikaso mula sa kanya. Kahit sana simpleng pag-aalala lang ay magawa niya, pero parang kailangan ko pang makiusap sa kanya para gawin niya yun. Pagpasok ko sa trabaho kinabukasan ay nagtaka si Balong nang nakita niya ang benda sa braso ko. Oh, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit may benda ka dyan? Balong, inatake ako ng aswang kagabi. Sinundan ko kasi si Cathy nung lumabas siya ng bahay tapos nung inatake siya ng aswang, iniligtas ko siya. O eto, ako napuruhan. Anak nang, ibig sabihin, totoo pala talagang may aswang sa lugar natin, pare. Si Cathy, pare, kumusta? Ayos lang naman siya. Wala siyang nakuhaan sugat. Mabuti nga't sinundan ko siya dahil kung hindi, baka mamaya may masamang nangyari sa kanya. Ano ba kasing dahilan at nasa labas si Cathy ng ganong oras? Ang sabi niya sa akin nagpapahangin lang daw siya. Pero sa palagay ko hindi totoo yun eh. Meron siyang pupuntahan kagabi, pero hindi siya nakapunta dahil sa nangyari. Kung magpapahangin lang kasi siya, pwede namang dun lang siya sa labas ng bahay namin eh. Malamang, makikipagkita yun sa lalaki niya. Ay, sorry. Oo nga pala, ang sabi mo walang kabit si Cathy, di ba? Kasi yun ang gusto mong paniwalaan. Okay lang pare. Iba na rin kasi ang pakiramdam ko ngayon eh. Malakas na ang pakiramdam kong may ibang lalaki si Cathy. Ang gusto ko lang ay mahuli ko siya sa akto o makakuha ng ebidensya na nangangaliwa talaga siya. At kapag napatunayan mo may kabit nga siya, sige nga, anong gagawin mo? Di ko alam, Balong. Ang gusto ko talagang mangyari ngayon ay malaman ko ang buong katotohanan. Dahil alam kong hindi yun ibibigay sa akin ni Cathy. Matapos ang maghapong pagtatrabaho bilang janitor, ay dumiretso na ako ng uwi sa bahay. Nagtaka ko nang naabutan ko si Cathy sa sala na isa-isang tinitignan ang mga damit at kung ano-anong gamit gaya ng make-up, sapatos at bag. Maging si Cathy ay nagulat sa pagdating ko. Nandiyan ka na pala. Ang aga mo yatang umuwi ngayon.
Hindi kasi ako naglakad ngayon. Nilibre ako ng pamasahe ni Balong. Teka, ano ba yung mga yan? Saan galing ang pinambili mo ng napakaraming damit, bag at kung ano-anong gamit dyan? Huwag mong sabihin na dyan mo inubos lahat yung perang binigay ko sa'yo nung nakaraang araw. Ang OA mo ha? Sa palagay mo ba makakabili ako ng mga ganito? Sa liit ng sahod mo? Saan nga galing ang mga yan? Ha? May kaibigan kasi akong nagbalikbayan galing ng Japan. Yung best friend ko nung nag-aaral pa ako. Tama. Pasalubong niyan lahat ng to sa akin. Bakit nauutal-utal ka? Nagsisinungaling ka ba? Kati, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Saan galing ang mga yan? Sinabi ko na nga, di ba? Kung ayaw mo maniwala, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka nalang maging masaya para sa akin. Kasi ibinigay nung kaibigan ko ang mga gamit na hindi mo kayang ibigay sa akin. Talaga bang kaibigan mo nagbigay niyan sa'yo? O ang lalaki mo? Hoy! Wala akong lalaki! Anong tingin mo sa akin, malandi? Andrew ha? Ayusin mo yung mga sinasabi mo sa akin! Kati, kung may iba ka ng mahal, sabihin mo na lang sa akin. Hindi yung palagi na lang ako nag-iisip ng kung ano-ano. Praning ka kasi! Napansin mo lang na may nagbago sa pakikitungo ko sa'yo ay nagkakaganyan ka na. Sige, aaminin ko na. Nawawalan na ako ng gana sa'yo nung nalaman ko na hindi mo ako mabibigyan ng anak. Hindi mo na nga ako mabigyan ng maayos sa buhay. Hindi mo pa ako mabigyan ng anak. Sakala mo, ang saya-saya ko kanina dahil sa mga gamit na to. Tapos ikaw ang sumira sa kasiyahan ko. Galit na lumabas ng bahay si Cathy, Sir Blair. Naiwan ako na naluluha dahil pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa sobrang pag-iisip kung may patutunguhan pa ba ang pagsasama namin ni Cathy o wala na. Isang araw, wala akong pasok sa trabaho kaya nasa bahay lang ako. Mag-isa ako dahil umalis si Cathy at hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta. Hindi pa rin kasi kami nagkikibuan simula nung huling pagtatalo namin. Habang kumakain ako ng pananghalian, ay tumunog ang luma kong cellphone. Sinagot ko kagad ang tawag nang nakita ko na si Balong ang tumatawag. Pare, nasaan ka ngayon? Nandito sa bahay, bakit? Hoy, kung aayain mo akong uminom, pas muna ako ha. May pasok tayo bukas eh. Saka ayokong magpakalasing. Tsaka gastos lang yan eh. Hindi kita yayayaing mag-inom, pare. Si Cathy, alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko alam. Umalis siya kanina eh, pero hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta. Bakit mo nga pala hinahanap si Cathy? Pare, kumalma ka, pare ah. Kalmado ko. Ikaw nga tong parang hinahabol ng demonyo eh. Pare, pakinig ka. Alam ko kung nasan si Cathy ngayon, pare. Alam mo naman pala kung nasan siya. Bakit tinatanong mo pa sa akin? Pambihira kang tao ka, oo. Kasi pare, nakita ko siyang pumasok sa isang motel dito sa bayan. Mag-isa lang siya pero pakiramdam ko, pare, nauna na sa loob yung kasama niya. Pare, pumunta ka kagad dito. Malamang ay maaabutan mo pa sila. Hindi ba gusto mo ng ebidensya na niloloko ka ni Cathy? Ito na ang pagkakataon mo para makakuha ng ebidensya. Pare, ayoko ng ganyang biro ah. Sana nga, pare, nagbibiro lang ako eh. Pero totoo sinasabi ko sa'yo, pare. Bilisan mo na. Pumunta ka na rito. Sige na. Sige pare, papunta na ako dyan. I-text mo sa akin yung pangalan ng motel at hintayin mo ako, pare. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko at hindi na rin ako nagpalit ng damit. Wallet at cellphone lang ang dinala ko. Nang i-text na ni Balong ang pangalan ng motel kung saan niya nakitang pumasok si Cathy, ay agad akong bumiyahe papunta roon. Halos kalahating oras lang ang tinagal ng biyahe ko at nakarating na kagad ako sa motel. Agad akong sinalubong ni Balong at pinagdiinan niya na si Cathy talaga ang nakita niyang pumasok doon. Matyaga kami naghintay sa labas at habang lumilipas ang mga minuto ay palakas ng palakas ang kaba ko. Pare, uwi na lang siguro ako. Parang hindi ko kayang kumprontahin si Cathy. Sa bahay ko na lang siya kakausapin. Ano ka ba? Hindi ba gusto mo ng ebidensya? Ito na yon, tanga.
Talagang inadya ng Diyos na makita mo rito si Cathy para malaman mo ang katotohanan. Saka kung di mo siya makikita ngayon, nalalabas sa motel na yan, kasama ang kabit niya, wala kang ebidensya. Malamang itatanggi niya yun kapag sa bahay mo pa siya kinausap. Tanga mo talaga. Naputol ang pag-uusap namin ni Balong nang nakita namin si Cathy na lumabas sa motel. Ngunit laking gulat ko nang nalaman ko kung sino ang lalaking kasama niya. Walang iba kundi si Samuel. Nakaangkla si Cathy sa braso ni Samuel habang nag-uusap ang dalawa. Nanlamig talaga ang buong katawan ko, Sir Blair. Pakiramdam ko ay nakalutang ang mga paa ko at pilit kong iniisip na panaginip lang ang lahat. Anak ng... Si Samuel ang kabit ni Cathy. Hoy Samuel! Walang iya ka! Inaas mo ang girlfriend ng best friend ko! Sabay na tumingin sina Samuel at Cathy sa amin. Nagulat silang dalawa nang nakita nila kami ni Balong. Nagmamadali silang sumakay sa kotse. Tumakbo ko ng mabilis at humarang ako sa unahan ng sasakyan. Sinundan ako ni Balong at pilit niya akong hinila palayo. Cathy! Cathy, bumaba ka dyan! Baba! Pare, huwag ka mag-iskandalo, nakakaya sa mga tao. Ebidensya lang ang gusto mo, di ba? Wala to sa usapan natin. Cathy! Sinabi na bumaba ka dyan! Baba! Nang nahila ako ni Balong palayo, ay mabilis na umandar ang kotse ni Samuel. Wala na akong nagawa, kundi ang panoorin ang paglayo nila hanggang sa tuluyan na silang nawala sa paningin ko. Hindi ko na napigilang umiyak dahil sobrang sakit para sa akin ng katotohanan na sumabog sa aking harapan. Napakasakit malaman na hindi lang pala ang babaeng mahal ko ang nanloko sa akin, kundi maging ang taong matagal kong itinuring na kaibigan. Pag-uwi ko sa bahay, ay sinamahan muna ako ni Balong ng ilang oras. Pero umalis na rin siya dahil may kailangan pa siyang gawin. Maya-maya ay isang kotse ang huminto sa harapan ng bahay. Mula roon ay bumaba si Cathy at pumasok siya ng bahay. Nilagpasan niya ako at dumiretso siya sa kwarto para mag-empake ng mga damit niya. Anong ginagawa mo? Bakit nag-i-empake ka? Saan ka pupunta? Hindi ko na kailangan sagutin ang mga tanong mo. Dahil alam mo na ang sagot ko sa mga yan. Iiwanan mo na ba ako? Sasama ka na ba kay Samuel? Cathy, parang awa mo na. Huwag mo kong iwanan. Kaya naman kitang patawarin eh. Handa kitang tanggapin. Magsisimula tayo ulit. Kakalimutan natin lahat ng nangyari. Hindi kita susumbatan. Wala nang dahilan para magsama pa tayo. Nahuli mo na kami ni Samuel. Kaya mas mabuti pang maghiwalay na tayo, Andrew. Umiiyak akong lumuhod sa harapan ni Cathy. Pero kahit konting awa ay wala akong nakita sa mukha niya. Hindi mo naman talaga ako mahal, Cathy. Kasi ako mahal na mahal kita. At kahit anong gawin mo, ay mananatili ang pagmamahal ko sa'yo. Magkakaroon ba kami ng relasyon ni Samuel kung mahal pa kita? Mag-isip ka nga. At pwede ba? Hindi mo ako madadala sa pagluhod-luhod mo na yan. Para ka lang dyan tanga. Ay hindi pala parang. Tanga ka talaga. Tanggapin mo na lang na wala na tayo. Sawang-sawa na ako sa buhay na binibigay mo sa akin. At least kay Samuel, mabubuhay ako na maayos at malamang mabibigyan pa niya ako ng anak. Pagkatapos mag-empake ni Cathy, ay nagmamadali siyang lumabas. Sinundan ko siya at nakita ko si Samuel na naghihintay sa labas ng kotse. Sinalubong niya si Cathy at kinuha niya ang bitbit na bag ni Cathy. Agad akong lumapit kay Samuel at hinawakan siya sa braso. Imbis na magalit ako, ay mas pinili ko ang magmakaawa. Pare, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman kunin si Cathy sa akin, pare. Hindi ko kaya mabuhay na wala siya.
Lalaki ka rin at alam kong alam mo kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Para isipin mo pagkakaibigan natin, parang awa mo na. Hindi ko kinukuha si Kati sa'yo. Dahil kusa siyang sasama sa akin at tama ka. Alam kong masakit to para sa'yo, pero kailangan mong tanggapin na ako ang mahal ni Kati at hindi ikaw. Tanggapin mo na lang ang nangyari at mag-move on ka na. Ikaw lang din kasi mahihirapan kung patuloy mong pipilitin si Kati na tumira kasama ka. Napakadali para sa'yo na sabihin na mag-move on ako kasi hindi ikaw ang nasasaktan. Paring Samuel, si Kati ang buhay ko at mas gugustuhin ko pang mamatay kapag nawala siya sa akin. Wala na siya sa'yo. Yun ang kailangan mong tanggapin. Isa pa, magtira ka naman ng respeto sa sarili mo. Hindi ka na mahal ni Kati at yun ang isaksak mo dyan sa kokote mo. Pwede ba, Andrew? Tigilan mo na kami. Samuel, tara na. Huwag mo nang kausapin ang taong yan at nagsasayang lang tayo ng oras dyan. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Matapos sumama ni Kati kay Samuel, pakiramdam ko ay mawawala na ako sa katinuan ng oras na yon, Sir Blair. Mas lalong naging mahirap para sa akin ang mga sumunod na araw dahil nasanay ako na kasama ko si Kati sa bahay. Palagi akong umiiyak sa tuwing umuuwi ako na ang sumasalubong sa akin ay katahimikan. Masakit din sa akin kapag naiisip ko na masayang magkasama sina Samuel at Kati habang ako ay halos mamatay na sa sobrang kalungkutan. Mabuti na lang at madalas akong kausapin ni Balong. Pilit niya akong pinapatawa kahit alam niya na walang epekto sa akin ang mga biro niya dahil mas lamang ang lungkot na nararamdaman ko. Makalipas ang 2 buwan, habang naglalampaso kami ni Balong sa hallway ng ospital, ay nakita ko sina Kati at Samuel na lumabas sa maternity clinic. Susundan ko sana sila pero mahigpit na hinawakan ni Balong ang braso ko. Oo. Alam kong binabalak mo pare, hindi maganda yan. Pabayaan mo na lang sila at isipin mo na patay na silang dalawa. Kakausapin ko lang sila. Gusto kong kumustahin si Kati. Pangako, hindi ako manggugulo o mag-iiskandalo. Kahit na. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na wala ka ng karapatan kay Kati. Sa hindi mo ba nakita kung saan sila lumabas? Malamang buntis na ngayon si Kati. Ha? Buntis si Kati? Kung ganun, naibigay na pala ni Samuel ang bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Ang magkaroon ng anak. Tama ka. Kaya wala nang dahilan para kausapin mo pa sila. Maging masaya ka na lang para kay Kati pare. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang ginawa nila sa'yo. Ang hirap maging masaya para sa kanya. Lalo na hanggang ngayon eh. Mahal na mahal ko pa rin siya. Alam mo, mas mabuti pa na iinom na lang natin mamaya yan. Pupunta ako sa bahay mo pagkatapos ko magapunan ha. Huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa alak at saka sa pulutan. Okay? Tinapik ni Balong ang balikat ko at nakita ko sina Kati at Samuel na palabas na ng ospital. Pinigilan ko ang sarili kong habulin sila dahil napagtanto kong tama ang lahat ng sinabi ni Balong. Kinagabihan ay dumating si Balong sa bahay na may dalang alak at pulutan. Hindi ako pala inom, pero ng gabing yon ay ginusto kong malasing upang mabilis akong makatulog at kahit kaunting oras ay makalimutan ko ang masasakit na nangyari sa buhay ko. Makalipas ang 1 oras, ay parehas na kaming lasing ni Balong. Paring Balong, ano kaya kung puntahan ko ngayon si Kati dun sa bahay ni Samuel, no? Pare, anong gagawin mo doon? Di kakausapin ko si Kati. Makikiusap ako sa kanya na balikan niya na ako at tatanggapin ko siya pare, kahit niloko niya ako. Pare, ginawa mo na yan noon. Pero ano ba nangyari? Tanga ka talaga kahit kailan eh. Di ba? Sumama pa rin sa kay Samuel
Ang mas maganda mong gawin, kalimutan mo na si Kati, pare. At mag-focus ka sa sarili mo. Saka hindi ba, sinabi ko nga sa'yo, buntis na si Kati. Pare, hindi naman tayo sigurado kung buntis talaga siya. Oo nga, nakita natin siya doon sa ospital. Pero walang kasiguraduhan, pare, kung anong ginagawa nila ron ni Samuel. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, ayoko na talagang magkaroon ng jowa. At baka mamaya, magaya pa ako sa'yo. Hindi ko na kinontra pa si Balong. Ngunit sa utak ko, ay naroon pa rin ang kagustuhan ko na kausapin si Kati sa gabing yon. Malakas kasi ang loob ko dahil sa epekto ng alak sa akin. Kaya nang natapos ang inuman namin ni Balong at umuwi na siya, ay walang pagdadalawang isip na nagtungo ako sa bahay ni Samuel. Paulit-ulit kong kinatok ang pinto at wala akong pakialam kahit 10 oras na noon ng gabi. Kati! Kati, pakiusap! Lumabas ka naman dyan, oh! Alam kong gabi na, Kati. At alam kong wala akong karapatan na manggulo dito. Pero pakiusap! Kahit ilang minuto lang, kausapin mo naman ako! Hindi ako aalis dito hanggang di mo ako kinakausap! Bumukas ang pinto at hindi lang si Kati ang humarap sa akin, kundi maging si Samuel. Kapwa bakas ang pagkairita sa muka ng dalawa. Andrew, tignan mo nga sarili mo. Lasing na lasing ka. Umuwi ka na lang at matulog. Hindi ka ang pinunta ko rito, ha? Kaya huwag kang makialam. Saka wala kang kwentang kaibigan para sa kaalaman mo. Ha? May pasabi-sabi ka pa na ipagdadasal mo maging maayos sa pagsasama namin ni Kati. Pero anong ginawa mo, ha? Inaas mo sa akin ang asawa ko. Hindi mo na siya asawa, Andrew. Hindi kayo kasal. Mas mabuting tanggapin mo na lang ang lahat kaysa patuloy mong sinasaktan ang sarili mo. Kung inaakala mo na hayaan kong habang buhay na nasa iyo si Kati, ha? Nagkakamali ka. Pwede ba, Andrew? Manahimik ka na at umuwi ka na. Nakakahiya sa mga kapitbayang pambubulahaw na ginagawa mo. Bakit hindi ka pa ba makapag-move on? Huwag mo na akong guluhin dahil masaya na ako kay Samuel. Sinusubukan ko namang kalimutan ka, eh. Ah? Pero di ko kaya, eh. Palagi kitang hinahanap, Kati. Mahal na mahal pa rin kita. Kaya parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Sinabi lang tumigil ka na eh. At walang magbabago kahit umiyak ka rito o magmakaawa ka sa akin. May mababago. Bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko naman sinasabi na magiging maayos kagad ng lahat, eh. Kahit subukan lang natin. Alam kong mahal mo pa ako, Kati. Nararamdaman ko yun. Napakatagal kong umasa na may magbabago sa buhay natin. Pero dumating ako sa punto na pagod na ako. Tapos hindi mo pa ako kayang bigyan ng anak. Kaya ang sarili mong sisihin mo kung bakit ako naghanap ng iba. Hindi ko maintindihan kung bakit parang napakadali sa yung iwan ako, eh. Tapos kaibigan ko pa talaga ang ipinalit mo sa akin. At bakit hindi ko pipiliing sumama kay Samuel ngayong naibigay niya na sa akin ang matagal ko ng pangarap? Oo, Andrew. Buntis ako sa anak namin ni Samuel at plano na namin magpakasal pagkatapos ko manganak. Kaya kung talagang mahal mo ko, gaya ng sinasabi mo, hayaan mo na lang ako na maging masaya. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi na ako babalik sa'yo. Tigilan mo na ako at maawa ka naman sa sarili mo. Natigalgal ako nang sa bibig na mismo ni Kati nang galing na buntis siya. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa narinig ko, Sir Blair. Doon ko napagtanto ang napakalaking kakulangan ko
dahil napakaraming bagay ang hindi ko kayang ibigay sa kanya na nagawang ibigay sa kanya ni Samuel. Humagulgol akong tumalikod at marahang naglakad palayo. Nang sandaling yon ay nawalan na ako ng ganang mabuhay pa, at habang naglalakad ako pauwi ay isang aswang ang nakita ko sa aking unahan. Naglalaway siya at nanlilisik ang kanyang mga mata. Bakas sa mukha niya ang labis na gutom. Imbis na tumakbo ko o humingi ng saklolo, ay nanatili akong nakatayo at idinipa ko pa nga ang mga braso ko para imbitahan siya na kainin ako. Aswang! Sige! Ano pang hinihintay mo? Atakihin mo na ako! Patayin mo na ako! Total, wala na akong dahilan para mabuhay. Handa na akong mawala sa mundong to. Kaya bilisan mo na! Patayin mo na ako! Oh! Etong leg ko! Kagatin mo! Isang nakakatakot na alulong ang pinakawala ng aswang at mabilis siyang tumakbo patungo sa akin. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at hinintay ko ang aking katapusan. Ngunit bumukas ang mga mata ko nang narinig ko ang pag-angil ng aswang na parabang nasaktan siya. Laking gulat ko nang nakita ko si Mang Enteng. Nakatarak sa leeg ng aswang ang espadang hawak niya. Nang hugutin niya ang espada, ay walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa. Madilim ang muka na lumapit si Mang Enteng sa akin at malakas niya akong binigwasan ng suntok sa muka. Natumba ko habang dumudugo ang huso ko. Mang Enteng, bakit niyo ko sinuntok? Anong kasalanan ko sa inyo? Nababaliw ka na ba? Ano't gusto mong patayin ka ng aswang? Ano po kasi? Ayoko nang mabuhay. Sana di nyo na lang ako niligtas eh. Hinayaan nyo na lang sana ako mamatay sa kamay ng aswang ngayon. Sa palagay mo ba ay kaya kong panoorin na may isang taong nilalapa ng aswang, ha? Taka! Tumayo ka nga dyan! At ihatid kita kung saan ka nakatira. Hala, sige! Tayo! Nanginig ako sa maotoridad na boses ni Mang Enteng, kaya napasunod niya ako. Pinauna niya ako sa paglalakad habang nakasunod siya sa akin. Pagdating ko sa bahay ay inakala kong aalis na siya. Pero pumasok siya sa bahay kasama ko. Nang umupo ako ay tumayo siya sa harapan ko at matiim niya akong tinignan. Kilala kita, Andro. Kahit papano ay nasaksihan ko ang paglaki mo. Alam ko na mabuti kang tao. Kaya anong pumasok sa kokote mo at gusto mong mamatay? Iniwan po kasi ako ng nobya ko eh. Kasi hindi ko siya mabigyan ng anak. Pero mas masakit sumama siya sa kaibigan ko. Na hindi ko inisip na magagawa akong lokohin. Kasi magkaibigan kami. Mang Enteng, si Kati po ang buhay ko. Kaya nang nawala siya sa akin, ay nawala na rin ako ng dahilan para mabuhay pa. Alam mo, Andro, ganyan din ang naisip ko nung namatay ang asawa ko. Inisip ko na wala ng dahilan para mabuhay ako. Ilang beses ko ring inisip na magpatiwakal. Ngunit nang muling nagkaroon ng aswang dito sa lugar natin, ay napagtanto ko kung bakit hindi ako nagkakaroon ng lakas ng loob na sumunod sa asawa ko. At yun ay dahil meron pa akong misyon na dapat tapusin. Mabuti pa po kayo. Nakita niyo ang dahilan para magpatuloy kayo sa buhay. Kung nahihirapan kang makita ang dahilan para mabuhay, ay ako ang magbibigay nun sa'yo. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Kunin mo itong kampilan. Napamaang ako nang iabot ni Mang Enteng sa akin ang hawak niyang espada. Hindi ko yun tinanggap dahil wala akong ideya kung bakit
binibigay niya yun sa akin. Ano pong gagawin ko sa espada nyo? Alam mo, matanda na ako at mahina na ang aking katawan. Sigurado ako na kung sakaling maraming aswang ang sabay-sabay na umatake dito sa akin, ay madali nila ako mapapatay. Kaya naisip ko na ipaasa sa iyo ang tungkulin ko. Gamitin mo ang kampilang ito upang labanan ng mga aswang. Ikaw na ang magiging bagong tagapagtanggol ng lugar natin, Andrew. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka ng kampilang ito para magkaroon ka ng sapat na lakas at kakayahan upang labanan ang mga aswang. Bata ka pa at malakas, kaya sigurado ko na hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ang kampilan na ito ay pinagpasapasahan na ng iba't ibang tao at ngayon ay ikaw na ang magiging may-ari nito. Ano bang klaseng biro yan, Mang Enteng? Sa dami ng pwede mong pamanahan ng sinasabi mong kampilan na yan, ay ako pa talaga. Alam niyo namang wala akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Isa lamang akong janitor at sa paglilinis ako magaling. Hindi sa pakikipagbakbakan sa mga aswang, pambira naman kayo. Oh. Hindi mo kailangan ng kasanayan pagdating sa ganitong bagay. Ang mas mahalaga ay ang kagustuhan mong ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Isa pa, gaya ng sinabi ko, ay tutulungan ka ng kampilan dahil ito ay hindi simpleng sinaunang sandata lamang. Ito ay merong taglay na kapangyarihan na ikaw mismo ang makatutuklas. Hindi. Ayoko pa rin. Baka pag tinanggap ko yan mamatay pa ako sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Hindi ba't yun naman ang gusto mong mangyari eh? Sinabi mo na gusto mo nang mamatay, di ba? Bakit ngayon parang natatakot ka nang mamatay? Sinabi mo na wala ng dahilan para mabuhay ka. Kaya ngayon ay bibigyan kita ng isang mabigat na responsibilidad upang magkaroon ka ng rason para ipagpatuloy ang iyong buhay. Matalino ka. Kaya alam ko na nakukuha mo ang ibig kong sabihin. At kung sakali mang mamatay ka sa pagtatanggol sa lugar na ito, ay mas mabuti yun kesa namatay ka ng dahil lamang sa isang babaeng niloko at iniwanan ka. Para akong sinuntok ng napakalakas sa dibdib sa sinabing yun sa akin ni Mang Enteng. Natigilan ako at doon ko napagtanto na simula nang dumating sa buhay ko si Cathy ay sa kanya na umikot ang mundo ko. Kaya nang lokohin at iwanan niya ako ay nawalan na ako ng ganang mabuhay. Ngunit tama si Mang Enteng. Hindi ko dapat sayangin ang buhay ko para sa isang babaeng pinili akong saktan sa kabila ng wagas at tapat kong pagmamahal sa kanya. O ano? Kanina ka pa tahimik? Siguro naman nakapagdesisyon ka na. Mang Enteng, sa palagay ko tama ka eh. Baka nga kailangan ko ng dahilan para gustuin ko pang mabuhay at sa tingin ko, ang pakikipaglaban sa mga aswang ang dahilan na hinahanap ko. Kaya sige, pumapayag na po ako sa gusto nyo. Yan! Sabi ko na nga ba't papayag ka eh? Huwag kang mag-alala dahil hindi ako gaya ng dati mong nobya na iniwang ka sa ere. Hindi ko basta ibibigay lang sa iyo ang kampailan tapos ay pababayaan na kita dahil sasanayin din kitang gamitin ito. Yan nga din po sana ang sasabihin ko eh. Gusto ko pong sanayin nyo ako kung paano po gamitin yan. Dahil di naman po ako marunong gumamit ng ganyang klaseng sandata eh. Ngayon, kunin mo na ang kampilan, Andrew. At ang gusto ko, sa sandaling hawakan mo ito, ay isipin mo na iisa kayo. Itatak mo sa isip mo na ikaw na ang bagong tagapangalaga ng sandatang ito. Buo ang loob ko nang hawakan ko ang kampilan. Nang nasa kamay ko na yon, ay naramdaman ko ang bigat nun. Naramdaman ko kagad ang koneksyon namin ng kampilan at agad kong isiniksik sa isip ko na ako na ang papalit kay Mang Enteng bilang manunugis
at tagaligpit ng mga aswang sa aming lugar. Kinabukasan ay sinimulan na ni Mang Enteng ang pagsanay sa akin sa paggamit ng kampilan. Naging matyaga siya sa pagturo sa akin ng tamang paghawak at paggamit sa kampilan sa pag-atake at pagdepensa. Ibinuhos ko ang lahat ng aking atensyon sa mga itinuturo sa akin ni Mang Enteng. Alam ko kasi na anumang sandali ay maaaring magkaroon ng pag-atake ng mga aswang, kaya mas makabubuti kung matututunan ko ng mabilis ang mga dapat kong malaman. Hapon na nang natapos kami sa pagsasanay at doon ko naramdaman ang matinding pagod. Lumapit si Mang Enteng sa akin at marahan niya akong tinapik sa balikat. Mahusay ang ipinakita mo. Napakabilis mong matuto kaya masasabi ko na kahit mamayang gabi ay maaari ka ng manugis ng mga aswang. Ho? Sigurado po ba kayo? Pero alam ko po na hindi ko pa masyadong nakukuha ang lahat ng tinuturo nyo. Ang gusto ko sana maperpekto ko muna ang lahat bago po ako sumabak sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi mo kailangan maging perpekto, Andrew. May kasabihan nga tayo na walang taong perpekto. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin mo na tao ka at meron kang kahinaan. Mas importante pa rin na meron kang tiwala sa iyong sarili at ang pagkakaroon mo ng focus sa iyong tungkulin. Kaya mamayang gabi ay aasahan ko na sisimulan mo ng ubusin ang mga aswang na naghahasik ng lagim dito sa atin. Gamitin mo ang pagkajanitor mo. Linisin mo ang lahat ng aswang dito. Maraming salamat po sa lahat ng sinabi mo sa akin. Dahil lumakas po bigla ang loob ko. At mas nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng panibagong dahilan para mabuhay. Sa totoo lang, Sir Blair, hindi ko inasahan ang pangyayaring yun sa aking buhay. Oo, pangarap ko nung bata pa ako na maging kagaya ni Mang Enteng, pero nawala na ang pangarap ko na yun nung nagkaisip na ako. Sigurado po ako na kung makikita ko ng batang ako ay matutuwa siya dahil naisakatuparan ko na ang kanyang pangarap na maging isang manunugis ng mga aswang. Kinagabihan, bandang 10:00 ay lumabas ako ng bahay na dala ang kampilan. Mag-isa akong naglakad sa aming barangay at tinalasan ko ang aking pakiramdam. Napansin ko rin na naging magaan na ang kampilan, na para bang sinasabi niya na tinatanggap niya na ako bilang bago niyang tagapangalaga. Makalipas ang ilang sandali ay napahinto ako sa paglalakad nang may naramdaman akong mabigat na presensya sa likuran ko, at agad akong pumihit paharap at inihanda ko ang sarili ko ng 2 aswang ang aking nakita. Ilang metro lamang ang layo nila sa akin. Mabuti naman at hindi nyo na ako pinahirapang hanapin kayo. Ang dapat sa mga kagaya nyo ay pinapatay! Magkasabay na sumugod ang 2 aswang. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan at hinawakan ko ng 2 kamay ko ang kampilan. Nang malapit na sila ay yumuko ako at itinarak ko ang kampilan sa tiyan ng isang aswang. Buong puwersa kong hinila pataas ang kampilan hanggang sa leeg ng aswang, kaya halos mahati siya sa 2. Habang ang isang aswang ay tinaga ko sa leeg. Sa sobrang talim ng kampilan ay humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan. Hindi ako makapaniwala na sa loob lamang ng ilang segundo ay nagawa kong makapatay ng 2 mababangis na aswang. Nang sumunod na araw ay naging usap-usapan sa aming barangay ang natagpo ang 2 patay na aswang. Ngunit mas pinili kong ilihim sa lahat na ako ang pumatay sa mga yon. Kahit sa ospital ay hindi napigilan ni Balong na kausapin ako tungkol doon. Grabe yung sinapit ng 2 aswang, pare, no? Nakita mo ba yung bangkay nila? Nakakadiri. Pero nakakatuwa rin kasi meron nang nakikipaglaban sa mga aswang sa lugar natin.
Pare, may ideya ka ba kung sino ang pumatay doon sa mga aswang? Wala akong naiisip kung sino may gawa nun pare. Pero magpapasalamat na lang tayo kasi mukhang meron na ulit tayong tagapagtanggol. Sandali, may naalala ako eh. Hindi kaya si Mang Enteng ang pumatay sa mga aswang kagabi? Hindi ba nakikipaglaban na rin siya doon sa mga aswang? Pero parang imposible palang si Mang Enteng kasi matanda't mahina na siya eh. Pero kung di si Mang Enteng, sino kaya yun? Alam mo pare, wag mo nang isipin kung sino ang pumatay sa mga aswang kasi baka masiraan ka lang ng ulo sa kakaisip eh. Magtrabaho na lang tayo at baka makita pa tayo ni Ma'am Erica na nag-uusap. Mapapagalitan na naman tayo nun sigurado. Ay, oo nga. Sa bagay, kapag ganitong oras nga pala nag-iikot yun at baka matsyempuan pa tayo. Napakasungit pa naman ng babaeng yun. Lumayo na ako kay Balong dahil baka madulas pa ako at masabi ko na ako ang pumatay sa mga aswang kagabi. Mas gusto ko kasing maging lihim sa lahat maliban kay Mang Enteng ang pagiging manunugis ko ng mga aswang. Hindi sa kinakahiya ko yun o kung ano paman. Alam ko kasi na kapag nalaman ng lahat na may kakayahan akong makipaglaban sa mga aswang ay may posibilidad na pagkaguluhan ako ng mga tao. Hindi kasi ako sanay sa atensyon at hindi ko kailangan ng mga papuri at paghanga. Sapat na para sa akin na nakakatulong ako sa lahat sa paraang alam ko at kaya ko. Isang umaga, habang naglalakad ako sa hallway ng ospital ay nakasalubong ko si Cathy. Hindi niya ako napansin dahil nakatingin siya sa hawak niyang papel. Nang dumaan siya sa tabi ko, ay hinawakan ko ang braso niya. Nabitiwan niya ang hawak niyang papel dahil sa aking ginawa. Aray ko! Bitiwan mo nga ako, Andrew! Nagtaka ko kung bakit nasaktan si Cathy sa simpleng paghawak ko sa kanya. Napansin ko na may pasa siya sa braso kung saan ko siya hinawakan. Pero bago ko mag-usisa, ay pinulot ko muna ang papel sa sahig. Nakita ko na resulta pala yun ng ultrasound at nalaman ko na babae ang sanggol na dinadala ni Cathy. Tumayo ako at inabot kay Cathy ang papel. Congratulations. Babae pala magiging anak niyo na Samuel. Naalala ko noon na kapag napag-uusapan natin kung babae o lalaki ang gustong maging anak natin, ay babae palagi ang sagot mo. Talagang binibigay pala ng Diyos ang gusto mo at ang pangarap mo. Masaya ako para sa'yo, Cathy. Ano to? Ungkatan ng nakaraan? Pwede ba? Mag-move on ka na lang, Andrew. Huwag mo nang balikan ang mga memories natin kasi ako, matagal ko nang ibinaon ng mga yon sa limot dahil sa tuwing naaalala ko mga panahon na kasama kita ay nandidiri ako. Para sa akin mahirap kalimutan ng lahat ng alaala natin dalawa. Lalo na't ilang taon din tayo nagsama. Hindi yung ganun kadali, Cathy. Ay nako, wala akong oras na makipag-usap sa'yo. Marami pa akong gagawin at hinihintay na ako ni Samuel sa bahay. Bakit kasi ito lang ang malapit na ospital eh? Kung meron pa sanang ibang ospital dito, hindi na dito ako magpapacheck up. Kasi ayoko nang makita ang pagbumuka mo. Teka, sandali lang. Ano palang nangyari dyan sa braso mo? Pasaba yan? Wala ka nang pakialam kung ano to. Umamin ka nga sa akin, Cathy. Sinasaktan ka ba ni Samuel? At bakit naman niya ako sasaktan, ha? Walang dahilan si Samuel para saktan ako. Sobra siyang mapagmahal at maalaga sa akin. At isa pa, lahat ng gusto ko binibigay niya sa akin. Nakakita ka lang ng pasa, ganyan na kaagad ang iniisip mo. Tumabi ka nga dyan, pakialamero. Teka. Tinatakot ka ba niya? Na huwag sabihin sa iba na sinasaktan ka niya? Baliw ka ba? Sinabi niyang di niya nga ako sinasaktan eh. Malakas akong tinulak ni Cathy at nagmamadali na siyang naglakad palayo. Sinundan ko siya ng tingin at hindi ko na siya hinabol. Maya-maya ay lumapit si Balong sa akin. Chong, nakita kong kausap mo si Cathy. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na siyang kakausapin. Ang kulit mo rin talaga eh. Namimiss ko kasi talaga siya, pare.
Kahit alam kong di na siya babalik sa akin, ay hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong lapitan siya kapag nakikita ko siya. Pero pare, nakita kong may pasa siya sa braso at nang tanungin ko kung sinasaktan ba siya ni Samuel, ay napansin ko na parang may takot sa mga mata niya. Ano ba sinagot niya nung tanungin mo siya niyan? Hindi raw siya sinasaktan ni Samuel. Eh, naman pala eh. Kung anong sabihin niya, paniwalaan mo na lang. Hindi pare, iba ang kutob ko. Saka sa tagal namin nagsama ni Cathy sa iisang bubong, kilalang kilala ko na siya. Alam ko at ramdam ko na nagsisinungaling siya sa sagot niya sa akin kanina. Malakas ang pakiramdam ko na sinasaktan siya ni Samuel. Okay, sige. Sabihin na nating sinasaktan nga siya ni Samuel. Pero wala ka ng pakialam doon, pare. Pinili ni Cathy na lokohin ka at sumama kay Samuel. Kaya kung ano mang hindi magandang mangyayari sa kanya ngayon, labas ka na ron. Saka, baka yun na ang karma niya sa ginawa niya sa'yo, di ba? Kahit niloko niya ako, hindi ko ipinagdasal na may masamang mangyari sa kanya, pare. Saka, malaking bahagi ng buhay ko si Cathy at hindi ko kayang hayaan na may hindi magandang nangyayari sa kanya. Oo, niloko't iniwan niya ako. Pero mahal ko pa rin siya, pare. At sa oras na malaman ko na sinasaktan ni Samuel si Cathy, babawiin ko siya kay Samuel kahit sa anong paraan. Simula noon ay naging hati na ang isip ko, Sir Blair, sa dalawang bagay. Isa ay sa pakikipaglaban sa mga aswang at ang isa ay sa pagtuklas kung sinasaktan nga ba ni Samuel si Cathy. Ngunit habang tumatagal ay mas naging tutok ako sa kalagayan ni Cathy sa piling ni Samuel. Bagamat patuloy akong nakikipaglaban sa mga aswang, ay merong mga pagkakataon na sa gitna ng laban ay nawawala ako sa aking sarili dahil bigla kong naiisip si Cathy. Gaya na lang ng gabing yon, nasugatan ako ng isang aswang na nakalaban ko at nagawa pa nitong makatakas. Pagbalik ko sa bahay ay inaabangan na pala ako doon ni Mang Enteng sa labas. Tahimik siyang nakatingin sa akin at nang pumasok ako sa loob ng bahay ay sinundan niya ako. Ano pong kailangan niyo, Mang Enteng? Bakit po kayo nandito? Lingid sa kalaman mo, ay palagi kong pinapanood kung paano kang makipaglaban sa mga aswang. Nung una masaya ko dahil nakita ko na nagagamit mo ng tama ang kampilan at ang mga itinuro ko sa'yo. Pero nitong mga nakaraang gabi ay napansin ko na para bang wala ka sa iyong sarili. Sabihin mo nga, ano ba nangyayari sa iyo, Andrew? Tignan mo, at nagawa ka pang masugatan ng aswang na nakaharap mo kanina. Natakasan ka pa. Alam niyo naman po siguro na hindi lahat ng aswang pare-pareho eh. Meron sa kanila na madaling talunin at meron namang hindi. At isa sa hindi madaling matalo na aswang, yung nakaharap ko kanina. Medyo malakas po siya kumpara sa mga naunang aswang na nakaharap ko. Alam ko ang bagay na yan. Dahil matagal na akong naging manunugis ng mga aswang. Ngunit iba ang nakita ko sa'yo nung mga nakaraang gabi at lalong-lalo na kanina. Teka. Sa sinasabi niyo po sa akin parang taliwas na po yan sa sinabi niyo noon na hindi ko kailangan maging perpekto. Parang ang gusto niyo po yata kada laban ko sa mga aswang ay ako po ang mananalo. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Hindi ko sinabing dapat ay maging perpekto ka. Nakita ko kasi na nawawala ka sa focus. Nakikipaglaban ka pero lumilipad naman sa kung saan-saan ang utak mo. Ano bang iniisip mo? Sandali akong tumahimik dahil nagkaroon ako ng alinlangan kung dapat ko bang sabihin kay Mang Enteng na si Cathy ang madalas na nasa utak ko. Oh, bakit natahimik ka? Si Cathy ba? Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin na babalik siya sa'yo? Hindi na siya babalik, Andrew, dahil hindi ka na niya mahal. Grabe naman kayo sa akin. Sakit yun naman magsalita. Talagang di mo na kayo bumubusini. Opo, si Cathy nga po ang iniisip ko pero hindi dahil gusto ko siyang bumalik sa akin, kundi nag-aalala ako sa kanya
Kasi may hinala po ako na sinasaktan siya ni Samuel. Yung lalaking pinalit niya sa akin. Ay nako, sinasabi ko na nga ba. Yang pag-ibig na yan na magiging sagabal sa responsibilidad mo. Tatanungin kita, Andrew. At sana ay sagutin mo ko ng totoo, honey. Kaya mo ba talaga ang tungkuling maging tagapagtanggol naming lahat laban sa mga aswang? Kaya ko po. Kung kaya mo, dapat ay alam mong dyan dapat nakapokus ang isip at buong pagkatao mo. Oo, hindi na maaalis na meron kang personal na problema at pinagdadaanan. Pero sa'yo kami umaasang lahat, Andrew. Maraming buhay ang pwedeng mawala kapag nawala ang focus mo. Kaya kung kaya mong isantabi ang utak mo sa dati mong nobya, ay gawin mo. Pero kung hindi mo kayang gawin, ay mas mabuti pang isuli mo na sa akin ang kampilan at hahanap na lang ako ng ibang tao na kayang gawin ang responsibilidad mo ng buong puso. Kahit masakit ang mga salitang sinabi sa akin ni Mang Enteng, ay naintindihan ko siya. Alam ko na kaya niya nasabi ang mga yon ay upang gabayan ako at mas magawa ko ng maayos ang aking responsibilidad. Kaya sa gabing yon ay nangako ko sa kanya na gagawin ko ang lahat upang maibigay ko ang aking buong atensyon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ilang buwan ang mabilis na lumipas at ang tanging ginawa ko ay ang magtrabaho sa umaga bilang janitor at sa gabi naman ay lumalabas ako upang manugis ng mga aswang. May mga gabi na wala kong nakakaharap na aswang at may mga gabi na meron. At sa tuwing may nakakalaban akong aswang ay sinisigurado ko na kinabukasan ay may matatagpuan ang mga tao na bangkay ng aswang. Doon ko nakita ang resulta ng ginawa ko, ang mga sinabi sa akin ni Mang Enteng, dahil napansin ko na simula nang hindi ko na iniisip si Cathy ay mas naging mahusay ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. At nagresulta yon para kahit papano ay makampante ang mga tao dahil alam nilang meron silang tagapagtanggol. Ngunit isang gabi, habang naglalakad ako sa labas, ay napadaan ako sa bahay ni Samuel at narinig ko ang sigawan sa loob. Tama na! Tama na, Samuel! Tama na! Ano tama na? Alam mong ang ayaw ko sa lahat ay yung sobrang selosa. Hindi ka na nahiya kanina? Talagang inaway mo pa sa harapan ko yung sekretary ko dahil lang sa nagselos ka. Hindi ako magsiselos kung wala akong nakikitang mali sa ginagawa nyo. Normal ba yung magkahawak kamay kayo habang naglalakad? Ha? Normal ba yun? Wala kang pakialam kung magkahawak kami ng kamay. Matapos yon, ay narinig ko ang pagsigaw ni Cathy na para bang nasasaktan siya. Doon na ako tumakbo papunta sa bahay ni Samuel. Binitiwan ko muna ang kampilan. Paulit-ulit kong kinatok ang pinto pero hindi ako nagsalita. Dahil baka hindi nila ako pagbuksan kapag nalaman nila kung sino ang nasa labas ng kanilang bahay. Si Samuel ang nagbukas ng pinto at nagulat siya sa pagkakita niya sa akin. Nakita ko si Cathy na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Dumudugo ang gilid ng bibig niya at magulo ang kanyang buhok, kaya alam ko na sinasaktan talaga siya ni Samuel. Galit na galit kong sinuntok si Samuel sa muka. Malakas ko siyang tinulak at nilapitan ko si Cathy. Tara na, umalis ka na rito, Cathy. Doon ka na lang tumira ulit sa bahay. Ayokong sumama sa'yo! Bitiwan mo nga ako! Cathy, hindi ako papayag na hindi ka sasama sa akin matapos kong malaman na sinasaktan ka lang ng hayop na lalaking yan. At ikaw naman, Samuel, napakahayop mo. Akala ko ba mahal mo si Cathy? Bakit kailangan mo siya saktan ng ganito? Di ka na naawa sa kanya at talagang kahit buntis siya ay binubugbog mo pa rin siya. Wala ka nang pakialam kung sinasaktan ako ni Samuel. Labas ka na rito dahil hindi na kita nobyo. Umalis ka na, Andrew. Umalis ka na. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Sinabi lang umalis ka na eh. Narinig mo naman siguro sinabi ni Cathy.
Hindi siya sasama sa'yo kahit na sinasaktan ko siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil mukhang pera ang babaeng yan. Wala siyang pakialam kahit bugbugin ko siya araw-araw. Kasi binibigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. At isa pa, dapat lang nabugbugin niyang si Cathy. Dahil nakakairita ang pagiging silosa niyan. Kaya kung ayaw mong kasuhan kita ng trespassing, ay lumabas ka na ng pamamahay ko. Walang hiya ka, Samuel. Hindi ko inakala na kaya mong gawin to kay Cathy. Napaka-demonyo mo! Tumayo ako para suntukin muli si Samuel. Pero mabilis na niyakap ni Cathy si Samuel para protektahan ito. Huwag mong saktan si Samuel! Wala kang karapatang saktan siya! Umalis ka na, Andrew, at tigilan mo na kami! Totoo ang sinabi niya. Ayos lang na sinasaktan niya ako dahil binibigay niya sa akin lahat ng kailangan ko. Hindi kagaya mo na hindi mo lang ako sinasaktan pero kumakalam naman ang sikmura ako sa gutom. Cathy, ano ka? Narinig mo ba sinasabi mo? Talagang mas pipiliin mo pang material na bagay kaysa sa maayos na buhay kasama ako. Ano? Maayos na buhay ba yung hindi mo na ibibigay ang mga gusto ko? Maayos ba yung sumasakit ang ulo ko kung paano kung pagkakasya ay nakakakurampot mong kinikita sa paglalampaso ng sahig sa ospital? Hindi maayos na buhay yun, kundi impyerno! Hindi ako makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ni Cathy. Alam ko na materialistic siya at gusto niya ng maginhawang buhay. Pero ang hindi ko inasahan ay kaya niyang masaktan ng pisikal at tratuhin ng hindi tama kapalit ng pera at mga mamahaling bagay. Wala na akong nagawa nang ipagtulakan ako ni Cathy palabas. Agad niyang isinarado ang pinto at muli kong narinig ang pananakit ni Samuel kay Cathy. Alam ko na wala na akong magagawa kundi hayaang nasasaktan si Cathy dahil siya mismo ay payag na gawin yun ni Samuel sa kanya. Kinuha ko ang kampilan at tila wala sa sarili na naglakad ako palayo. Uuwi na sana ako nang may narinig akong humihingi ng tulong. Mas lalo kong kinabahan dahil alam kong boses yun ni Balong. Nagmamadali kong hinanap si Balong at nakita ko siya na hinahabol ng isang aswang. Pagkakita sa akin ni Balong ay agad siyang lumapit sa akin at nagtago siya sa likod ko. Amoy alak siya kaya nahinuha kong lasing siya. Pare, hinahabol ako ng aswang! Tumakbo na tayo, pare! Magtago ka muna. Akong bahala sa aswang na yan. Ano? Huwag mo sabihing lalabanan mo yung aswang. Pare, lumayo na tayo rito. Hindi mo kaya yung aswang na yun. Tanga ka talaga eh. Hindi na ako nagsalita at naglakad ako para salubungin ang aswang na tumatakbo ng mabilis patungo sa direksyon ko. Nang ilang dipa na lang ang pagitan namin, ay pinaikot ko sa aking kamay ang kampilan at tinaga ko siya sa balikat. Umikot ako, sabay saksak sa leeg ng aswang. Paghugot ko ng kampilan, ay bumagsak ang aswang at nangisay muna siya bago tuluyang binawian ng buhay. Hindi naman makapaniwalang lumapit si Balong sa akin na nakanganga. Paano mo nagawa yung pare? Paano mo pinatay yung aswang ng ganong kabilis? Anak ng puta! Sandali lang! Huwag mong sabihin ikaw yung pumapatay sa mga aswang! Ang lakas naman ng bunganga mo! Tumahimik ka nga! Baka mamay may makarinig sa'yo. Umuwi ka na sa bahay niyo. Umuwi na ako sa bahay ko at wala akong kamalay-malay na nakasunod pala si Balong sa akin. Kaya nagulat ako nang maging siya ay nasa loob na ng aking bahay. Oh, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko umuwi ka na? Mamaya na ako uuwi kapag nasagot mo na ang mga tanong ko. Ang tanong ko ang sagutin mo. Anong pumasok dyan sa utak mo? At naglasing ka tapos umuwi ka ng ganitong oras na para bang walang mga aswang dito sa barangay natin? Ikaw ang tanga eh. Piyesta kasi sa lugar ng pinsan ko eh. Siyempre, pumunta ako. Walang maayos na matutulugan. Kaya umuwi ako kahit lasing ako.
Pero itong nawala ang pagkalasing ko sa nakita kong ginawa mo kanina. Sobrang angas mo. Yung paggamit mo niyang espada para patayin yung aswang. Grabe, ang astig. Kaya umamin ka sa akin. Ikaw yung sinasabi ng mga tao, no? Na tagapagtanggol namin, no? Ay nako, oo na, aamin na ako. Ako nga yung nakikipaglaban sa mga aswang. Yan, sabi ko na nga, Abi. Pero paano ka natutong makipaglaban sa mga aswang? Saka, saan galing yung espada mo? Kampilan ang tawag sa espadang to at si Mang Enteng ang nagbigay sa akin ito. Noon kasi gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Pero nalaman yun ni Mang Enteng kaya ang ginawa niya, ipinasa niya sa akin ang tungkulin niyang labanan ng mga aswang para magkaroon ako ng dahilan para mabuhay. At masasabi ko na naging epektibo yun para hindi ko na pagtangkaan ang sarili kong buhay. Hindi ko alam na pinagtangkaan mo ang sarili mong buhay, pare. Magpapakamatay ka? Sorry kung di ko yun napansin, pare. Okay lang. Sa kanong naisip ko yun, biglaan lang din eh. Ang mahalaga naman ay wala na akong planong gawin yun dahil sa tungkulin ko na ubusin ang mga umaataking aswang dito sa atin. Pero matanong ko lang, bakit di mo pinapaalam sa mga tao yung ginagawa mo? Alam mo kung malalaman nila na ikaw ang pumatay doon sa mga aswang? Aba, marami ang hahanga sa'yo, Andrew. Mas gusto ko ang tahimik na buhay at okay na akong makitang ligtas sa mga tao dito sa barangay natin. Kaya parang awa mo na, Balong. Huwag mong sasabihin sa kahit na kanino ang mga nalaman mo. Okay. Huwag ka mag-alala. Kasi safe na safe ang sekreto mo sa akin. Ako pa ba? Pero nakaka-proud na meron akong kaibigan superhero. Maka-superhero ka naman. Wala akong kapangyarihan para tawagin mo akong superhero. Kahit na. Para sa akin ay isa kang superhero kasi nakikipaglaban ka sa mga masasama at sinusugal mo pa ang buhay mo. Superhero na akong superhero pero umuwi ka na. Sige, ihatid na kita sa inyo. At baka mamaya may makasalubong ka pang aswang sa daan. Paghatid ko kay Balong sa bahay nila, ay ipinagpatuloy ko ang pagbabantay sa aming lugar. Pero nawala na naman ang aking konsentrasyon dahil sa nalaman kong sinasaktan ni Samuel si Cathy at hinahayaan lang yun ni Cathy nang dahil sa pera at material na bagay. Isang gabi, habang mag-isa akong naglalakad, ay humahangos na lumapit si Balong sa akin. Agad kong napansin ang takot sa kanyang muka. Pare! Mabutit nakita kita. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit, Balong? May nangyayari bang di maganda? Meron, pare. Inaatake ng aswang sila Cathy at Samuel sa bahay nila. Wala naglalakas sa loob para tulungan sila. Kaya hinahanap na kita, bilisan mo, pare. At baka hindi mo na sila maabutang buhay. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ko papunta sa bahay ni Samuel. Palay ang dasal ko na sana ay maabutan ko pa silang buhay. Sa kabila kasi ng ginagawa nila sa akin, ay hindi ko kayang hayaan na mapahamak sila. Nang malapit na ako sa bahay ni Samuel, ay narinig ko na ang pagsigaw ng tulong ni Cathy. Mas lalo kong binilisan ang pagtakbo at pagpasok ko sa bahay ni Samuel ay bumungad sa akin ang isang kahindik-hindik na tanawin. Nasa isang sulok si Samuel at puno siya ng sugat at dugo habang si Cathy ay nakahiga sa sahig at nasa ibabaw niya ang aswang. Tinaga ko ang aswang sa likod gamit ang kampilan. Lumingon yun sa akin at galit na galit siyang umangil. Anak ka ng teteng! Ako ang harapin mo! At huwag ang mga walang kalaban-laban! Hindi mo ko mapipigilang kunin ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan ng babaeng ito. Kung inaakala mo magtatagumpay ka sa sinabi mong yan, ay nagkakamali ka! Nilubayan ng aswang si Cathy at ako naman ang inatake niya. Inihanda ko ang sarili ko dahil naramdaman ko na malakas ang aswang na yon at hindi nga ako nagkamali dahil nagawa niya akong kalmutin sa dibdib. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Bagkus, mas lalong tumindi ang kagustuhan kong patayin ang aswang.
Ginamit ko ang lahat ng itinuro sa akin ni Mang Enteng sa pakikipaglaban hanggang sa nagawa kong saksakin ng paulit-ulit sa dibdib ang aswang. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyang ko na siyang napatay. Lalapitan ko sana si Cathy para malaman kung may sugat siya, pero mabilis siyang lumapit kay Samuel. Umiiyak niyang niyakap si Samuel. Hinayaan ko na lang sila at sa paglabas ko ng bahay ay sumalubong sa akin ang napakaraming tao. Tumawag kayo ng ambulansya! Sugatan si Samuel at kailangan niya madala sa ospital! Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakauwi ako sa aking bahay. Alam ko na sa gabing yun ay tuluyan ng nabunyag sa lahat ang ginagawa kong pakikipaglaban sa mga aswang. Pero wala akong pinagsisisihan sa aking ginawa dahil nagawa ko namang iligtas ang buhay ni Cathy at Samuel. Kinabukasan ng umaga ay nagulat ako nang dumating si Cathy sa bahay na may dalang isang traveling bag. Cathy? Teka, anong ginagawa mo rito? Tsaka bakit may mga dala kang bag? Babalik ka na ba dito? Hindi, Andrew. Nandito ako para magpaalam sa'yo. Nakipag-iwalay na kasi ako kay Samuel. Kahit nasa ospital pa siya ngayon. Uuwi na lang ako sa nanay ko sa Cebu. At doon na ako maninirahan. Bahala na kung lumaking walang amay itong batang dinadala ko. Cathy, hindi mo naman kailangan umuwi ng Cebu eh. Pwede ka manatili dito sa bahay ko. Handa kitang patawarin at tanggapin. Kahit yung anak niyo ni Samuel, ituturing kong parang tunay kong anak. Pero Andrew, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa mga nagawa ko sa'yo. Kagabi nung iniligtas mo kami ni Samuel, ay napakaraming bagay ang napagtanto ko. Na-realize ko kung gaano ako kasamang tao dahil sinaktan kita kahit wala kang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Patawarin mo sana ako, Andrew. Patawad kasi. Sinaktan kita na sobra-sobra. Matagal na kitang pinatawad, Cathy. Kahit si Samuel pinatawad ko na rin. Pero hindi na ba talaga magbabagong desisyon mo? Ayaw mo ba talagang bumalik sa akin? Hindi sa ayaw ko. Pero hindi ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Sigurado ako na balang araw ay makakatagpo ka rin ng babaeng mamahalin ka gaya ng pagmamahal na binigay mo sa akin. Paalam na, Andrew. At maraming salamat sa lahat-lahat. Bago tuluyang umalis si Cathy, ay mahigpit kaming nagyakap. Parehas kaming lumuluwa nang kumalas kami mula sa yakap na yon. Hindi ko na pinigilan si Cathy at hinayaan ko na siyang lumayo. Naisip ko na hindi na rin tamang ipilit ko pang magkabalikan kami matapos ang lahat ng nangyari. Maya-maya ay biglang dumating si Balong at naabutan niya akong umiiyak. Chong, galing ba rito si Cathy? Kaya ako umiiyak? Nakasalubong ko kasi siya eh, habang papunta ako rito. Mukhang aalis na siya kasi may dala siyang malaking bag eh. Oo pare. Uuwi na siya ng Cebu. Ang sabi niya doon na siya titira matapos niya makipag-iwalay kay Samuel. Mabuti naman at natauhan na siya. Akala ko kasi habang buhay siyang papayag na sinasaktan-saktan lang siya ng Samuel na yon. Pero pare, hindi ka ba malungkot? Naaalis na siya rito sa lugar natin. Siyempre malungkot ako. Pero naniniwala ako na yun ang tamang gawin niya. Mas makakabuti para sa aming dalawa ang hindi na makita ang isa't isa. Para mas madali akong makausad at makalimot. Saka masaya ako pare na humingi siya ng tawad sa akin sa lahat ng maling nagawa niya. Sa wakas pare, natauhan ka na rin. Congratulations! Tsaka sigurado ako pare na makakakilala ka pa ng babaeng mas okay kaysa kay Cathy. Pero pare, alam mo bang narinig ko na may binabalak na party si na Kapitan sa plaza sa darating na Sabado? Party? Para saan? Hindi pa naman piyesta. Para sa'yo pare.
Hindi ba? Nalaman na nila kagabi na ikaw yung tagapagtanggol namin laban sa mga aswang. Siyempre, deserve mo ang isang party bilang pasasalamat naming lahat sa kabayanihan mo. Hindi ko inakala na darating ang araw na makikilala ko hindi lang sa aming barangay kundi maging sa mga karatig bayan dahil sa kabayanihang ginawa ko. Mula rin noon ay tumigil na ang mga pag-atake ng mga aswang at ang hinala ng mga tao ay natakot na raw ang mga aswang sa akin kaya hindi na muling nagpakita ang mga yon sa aming lugar. Tuluyang ko na ring natanggap ang katotohanang hindi kami ni Cathy ang nakalaan para sa isa't isa. Sa kasalukuyan po ay may asawa na ako na nagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko kailangang pagdudahan. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at mga taong tumutulong sa akin ay nakapagpatayo ako ng sarili kong bigasan at namuhay ako ng payapa kasama ang aking asawa. Minsan po talaga ay paulit-ulit nahahayaan ng Diyos na masaktan tayo ng taong mahal natin hanggang sa tuluyan nating maintindihan na hindi sila ang nakalaan para sa atin. Natutunan ko rin pong palaging humanap ng dahilan para mabuhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro paghihirap, pagkatalo at pasakit ang mararanasan natin. Darating po ang araw na maiintindihan natin kung bakit kinailangan nating umiyak, masaktan at mawalan. Kaya kung pagod ka na at pakiramdam mo ay wala nang magandang mangyayari, kapit lang. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Hindi man natin ito kagad maintindihan. Darating ang panahon na mapapangiti ka na lang at mapapasabing may dahilan pala ang lahat ng pinagdaanan mo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Blair. Marami pong salamat dahil naging instrumento po ang inyong channel upang maibahagi ko ang aking karanasan sa napakaraming tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta sa aking channel na The Voice Addict. Hanggang sa muli, mga idol.